Mr. Silent Channel. My Master. Kabanata 2366-2370. Hindi isang dadsong style. Nang matapos magsalita ang matanda, dumidilim na ang mukha niyang Yiyo, ngunit sinabi pa rin ng matanda, nga pala, kung wala kang invitation letter, hindi ka makapasok sa Yunmen. Pero kung gusto mong pumasok para manood ng seremonya, hindi imposible. May invitation letter ako, na binili ko sa mataas na presyo. Basta kaya mong ibigay sa iyo ang 1,000 mataas ang halaga. Isipin mo, ang seremonya ng Yunmen ay magsasama-sama ng malalakas na lalaki, at tiyak na marami kang makikilalang malalaking pangalan. Kung papaloran ka, natural na magkakaroon ka ng pagkakataon at makinig sa mga talakayan ng iba't ibang magagaling na lalaki. Not to mention 1,000 high-grade immortal stones, kahit 2,000 ay sulit. Gusto kita, kaya handa akong bigyan ka ng imbitasyon. Paano naman? Sinabi ni Yang Yiyo sa malalim na boses, sigurado ka bang ang mga disipulong Yunmen ang kumukuha ng walang kamatayang mga bato para sa mga stall? Nagbebenta ng mga liham ng paanyaya. Of course, how can I lie to you? Just ask around, alam ng lahat ng stall owners na nandoon. Medyo nataranta ang matanda, at ngayon ay nakita niya ang malungkot na mukha ni Yang Yiyo. Tara na. Si Yang Yiyo ay tumalikod at umalis, na may apoy na nagninanga sa kanyang puso. Nakita niyang walang imak ang matanda. Halatang may nagtitinda nga sa loob ng Yunmen ng mga booth at imbitasyon. Bilang pinuno ng Yunmen, hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong sitwasyon. Ito ay nagpapahid kay Yunmen. Hindi pa ito opisyal na naitatag, at gumagawa sila ng ganoong kaunting trick. Paano kung naitatag ang Yunmen? Hindi ba't mas magiging walang prinsipyo? Kung nais ng isang sekta na makatagpo sa malawak na immortal na mundo, umunlad magpakailanman, umunlad at maging isang nakatataas na sekta, ang reputasyon ng labas ng mundo ay napakahalaga, at alam na alam niya ito. Ang kanyang layunin ay upang bumuo ng Yunmen sa isang nangungunang puwersa sa immortal na mundo, isang sekta na ang bawat alagad ng Yunmen ay lalabas upang maglakbay, at lahat ay igagalang at hindi maglalakas loob na mga api. Ang pundasyon ng isang walang kamatayang sekta ay hindi lamang ang paglilinang ng mga disipulo, kundi pati na rin ang reputasyon, katangian, at iba pa. Ay minsan ay mas mahalaga kaysa sa lakas. Ngunit ngayon ay hindi pa nagaganap ang engranding seremonya, at may nanggugulo ng ganito. Hindi maiiwasan na pagtawanan sila ng outside world. Ang mga ito ay maliit at hindi maaaring gumawa ng pagkakaiba. Hindi sila nang ahas na ipasa ang mga ganitong mapagkukunan. Anong malalaking bagay ang kaya nilang gawin? Anong klaseng malaking sekta ang matatawag nila sa kanilang sarili? Habang iniisip ito ni Yang Yiyan, lalo siyang nagagalit. Dahil nangako siya sa asawa ng kanyang amo at sa mga nakatatandang kapatid, dapat ay may pananagutan siyang maging isang mabuting pinuno, kung hindi ay mapapahiya siya sa matanda at sa asawa ng kanyang amo. Sa mga pangunahing superpower sa mundo ng engkanto, walang gagawa nito. Ito ay walang hiyang kunin ang gayong maliit na bentahe. Kaninong ideya iyon? Panganay na kapatid ba ito? Ang pangalawang kapatid? O ang bunsong kapatid na babae? Naisip ito ni Yang Yiyan at malabong mangyari. Ang panganay na kapatid na lalaki ay ang pinakamatatag, na may isang mas mahusay na pangkalahatang view kaysa sa kanya. Isa rin siyang makapangyarihang tao na nakakaunawa sa sitwasyon at isang senior figure sa refining Immortal Alliance. Natural, alam niya ang kahalagahan ng reputasyon at kredibilidad para sa isang malaking puwersa. Ang pangalawang kapatid na lalaki at ang bunsong kapatid na babae ay mas malamang na hindi, at alam niya ang kanilang mga personalidad. So mga disipulo ba sila ng Yunmen ng sarili niyang departamento? Ngunit imposibleng isipin ito. Kakaakyat lang nila sa langit sa maikling panahon, at lahat sila ay nagsisikap na magsanay. Paano nila magagawa ito? Wala akong maisip, kaya hindi ko naiisipin pa. Malalaman ko pagkatapos kong bumalik at suriin. Hinding-hindi papayag si Yang Yiyo na mangyari ang isang bagay na sumisira sa reputasyon ng Yunmen. Dahil maraming nangungunang puwersa sa mundo ng mga engkanto ang naimbitahan, hindi sila maaaring gumawa ng kalokohan at hayaan ang iba na sabihin na sila ay maliit at walang pangitain. Ang mukha ng ang isang malaking sekta ay kadalasang mahalaga. Bukod dito, ang Yunmen na itinatag niya ngayon ay tumitingin sa reputasyon ng matandang si Yun Changxi. Ang kanyang master ay isang top-notch strongman sa fairy world, at ang kanyang reputasyon ay nakakatakot. Ayaw niyang sabihin ng mga tao na walang silbi ang mga disipulo ni Yun Changxi at kailangang kumita ng maliliit na kita sa seremonya ng pagbubukas. Bilang karagdagan, ang pagtatatag ng Yunmen ay pangunahing upang maikalat ang reputasyon nito. Ang malalaki at maliliit na puwersa sa mundo ng mga engkanto ng tao ay kilala ang mga disipulong Yunmen at Yunmen.
Sa hinaharap, kapag lumabas ang mga disipulo ng Yunmen, matutulungan nila sila. Ang katotohanan na ang mga immortal na ito ay maaaring pumunta dito ay upang bigyan ng mukha si Yunmen. Ang pagpapalitan ng ilang mapagkukunan ng paglilinang sa pagitan ng mga immortal ay bahagi ng komperensya na ginanap ng anumang lugar at anumang puwersa, bilang isang paraan upang magpasalamat at tumulong sa iba. Sa una, mas maraming tao ang dumating, mas mabuti, ngunit ngayon ay ginagawa na nila ang mga trick na ito. Hindi ito ang estilo ng isang dakilang sekta. Ang layunin niya ay gawing numero unong sekta ang Yunmen sa mundo ng mga engkanto, isang banal na lugar sa mundo ng mga engkanto, hindi isang ordinaryong sekta na pinag-uusapan ng iba. Pumasok si Yang Yiyo sa Yunmen na may galit at dumiretso sa main hall ng Yunmen. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang pagbabalik. Hindi nagtagal, dumating ang panganay na kapatid na lalaki, ang pangalawang kapatid na lalaki, ang bunsong kapatid na babae, si Dongfang Haotian at iba pa, na pansamantalang itinuring na pinakamataas na pinuno ng Yunmen. Bata, sa wakas nakabalik ka na. Unang pumasok si Yun Changsheng, at nagreklamo nang makita niya si Yang Yiyo. Alalahanin ang pangalawang kapatid na lalaki at ang bunsong kapatid na babae, na sinundan ni Dongfang Haotian at iba pa. Junior brother, 5 or 6 days na ang big day. Kung hindi ka samipot, gagamit kami ng mga ipinagbabawal na pamamaraan para hanapin ka. Paano ka magiging kusa? Alam mo ba kung gaano karaming mga tao mula sa mga walang kamatayang sekta ang dumating? Mayroong higit sa 200,000 mga tao sa loob at labas ng Yunmen. Ang aking kapatid na lalaki at ako ay halos araw-araw ay namamatay sa mga sekta na iyon. Ikaw ay halos araw-araw ay namamatay sa mga sekta na iyon. Napakaswerte mo at marami kang libreng oras. Walang tigil na nagreklamo si Xing Chenzi. Junior brother, ang aking Fairy Beast Academy ay naitayo na, at naghihintay ako na bigyan mo ako ng isang Fairy Beast. Pumasok si Jizek siya, nakatitig sa malaking tandang sa tabi ni Yang Yiyo na may nagniningning na mga mata, isang mahusay na antas ng demonyo. Naplano na niyang dalhin ang Fairy Beast na ito sa Fairy Beast Courtyard para suportahan ang eksena. Itinayo ito, ngunit hindi magandang magkaroon ng isang diwata na walang halimaw na engkanto. Tinitigan ni Jizek siya si Yang Yiyo. Hindi tama yan, little junior brother, umabant ka na sa level ng Fairy Master. Si Yun Changsheng ang nag-react at nagtatakang nagtanong. Kailan? Sigaw niya, napunta ang mata ng lahat kay Yang Yiyo. Oo naman, si Yang Yiyo ay umabant na sa antas ng Fairy Master. Ilang buwan pa lang siyang nakalabas, pero talagang nakalusot siya sa level ng Fairy Master, na talagang ikinagulat ng lahat. Pinigilan ni Yang Yiyo ang kanyang galit sa harap ng mga taong ito, nakipagkayam sa kanyang mga kamao at ngumiti, nagkataon lang akong nakalusot. Pinaghirapan ko ang aking mga nakatatandang kapatid at lahat sa panahong ito. Kalimutan mo na to, kalimutan mo na yan. Pag nakikita kang nagtagumpay, sulit na magdusa ang senior kong kapatid. Haha, naging Fairy Master ka na rin sa wakas. Kung hindi, mag-aalala akong pagtawanan ka ng iba. Hindi man lang Fairy Master ang Yunmen Sect Master natin. Sa wakas, gamaan na ang loob ko. Natatawang sabi ni Xing Chenzi. Kung tutusin, naikuyom niya ang kanyang mga kamao, ngunit wala siyang naramdaman sa kanyang puso. Ang tunay na mga superpower ay hindi darating. Sa nakalipas na mga taon, nakatanggap sila ng ilang mas malalaking sekta. Inimbitahan ng 5 superpower sa mundo ng engkanto na manood ng seremonya. Dumating sila bilang finale. Likas silang lilito sa araw ng seremonya ng pagtatatag ng Yunmen. Lahat sila ay miyembro ng pamilya. Pagkatapos makipag-chat, si Yang Yiyan ay dumiretso sa punto at sinabing, pagdating ko, may hindi mabilang na immortal na mga trading stall sa labas ng Yunmen Mountain Gate, ngunit may nagsabi na nagbebenta kami ng mga stall at imbitasyon sa Yunmen. Ang isang imbitasyon para makapasok sa Yunmen ay nagkakahalaga ng 1,000 top grade na immortal na bato. Alam mo ba ang tungkol dito? Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyan, inis kanya ang mukha ng lahat at nakitang natigilan silang lahat. Obviously, hindi nila alam. Nagdilim ang mga mukha ni Yun Changsheng at Xing Chenzi. Alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay isang pahid. Junior kapatid, hindi namin alam ang tungkol dito. Naghahanda kami para sa seremonya ng pagtatayo nitong mga araw, ngunit pinabayaan namin ito. Ang responsibilidad para dito ay akin. Bilang panganay na kapatid, hiniling sa kanya ni Yang Yiyan na bantayan ang mga bagay sa Yunmen bago siya umalis. Hindi niya inaasahan na may gagawa nito. Nagdala talaga ito ng kahihiyan sa sarili niya. Iimbestigahan ko ang bagay na ito. Hindi ito dapat kunin. Ang reputasyon ng isang sekta ay minsan mas mahalaga kaysa buhay. Ako ang namamahala sa punishment hall, at ang responsibilidad ay nasa akin.
Inalis ni Xing Chenzi ang kanyang ngiti. Siya ay itinalaga ni Yang Yiu sa punishment hall, na namamahala sa mga parusa sa loob at labas ng Yun sect, ngunit hindi niya alam ang tungkol dito. Alam kong hindi mo alam, ngunit sa palagay ko ito ay dapat gawin ng isang taong may kaunting kakayahan. Kung hindi, sino ang mangangahas na makahanap ng isang tao na kumita ng walang kamatayang mga bato nang hindi nagpapalam sa iyo? Pumunta ako sa iyo upang sabihin sa iyo na kung ang ating Yunmen ay nais na umunlad, hindi natin magagawa ang mga bagay tulad ng pagpatay ng manok upang makuha ang mga itlog. Dapat natin silang parusahan ng mabigat. Pakiusap, unawain mo ako, kuya. Tumingin si Yang Yian sa dalawang nakatatandang kapatid at sinabi. Sa katunayan, marahil ay nahulaan niya na ang mga taong nang ahas na gawin ito ay ang mga sumanib sa Refining Immortal Alliance. Sa kanila, may mga hindi kumbinsido sa kanya. Junior brother, ikaw na ang pinuno ng Yunmen ngayon. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gusto mong gawin. Lahat kami ay sumusuporta sa iyo. Kung makakatitiyak ka na ang pagpatay ng ilang tao ay hindi isang malaking bagay. Nagkatinginan sina Yun Changsheng at Xing Chenzi at nahulaan na malamang na ang mga nagmula sa Refining Immortal Alliance ay nang ahas na gawin ito, kung hindi ay walang mga tagalabas. Okay. Nais ni Yang Yian na patayin ang manok upang takutin ang unggoy, kaya kailangan niyang magbuhos ng dugo, ngunit ayaw niyang mapahiya ang kanyang mga nakatatandang kapatid, kaya kailangan ang kinakailangang komunikasyon. Dahil sinuportahan ito ng dalawang nakatatandang kapatid, magiging madali ito. Sino si Junior brother? Alam mo ba? Tanong ni Jizik siya. Senior sister, halika mamaya, sabi ni Yang Yiu, at sa sumunod na sandali ay sinabi niya sa hangin sa labas ng bulwagan, Snowcat, puntahan mo ako. Kung gusto mong malaman kung sino ang gumawa nito, hindi mo na kailangang suriin, itanong mo lang kay Snowcat. Ang Dark Knight Hall ay ang Cloud Gate Intelligence System at Assassin System Network. Kung ang Snowcat ay maglakas loob na sabihin na hindi niya alam, kung gayon siya ay pabaya sa kanyang tungkulin. Meow. Isang sigaw ng pusa ang tumunog sa bulwagan, halos agad-agad. Kabanata 2367 Pagpapalo sa Snowcat. Ang master ay si Lei Wujie, ang apo ni Elder Lei Xin ng Elder Hall. Isang flash ng liwanag ang lumitaw sa bulwagan at ang Snowcat ay direktang sumagot. Ang hitsura ng Snowcat ay nagulat sa lahat ng tao sa bulwagan maliban kay Yun Changsheng, dahil halos nang matapos magsalita si Yang Yian, ang Snowcat ay lumitaw sa bulwagan. Ang punto ay walang nakapansin nito. Anong uri ng nakakatakot na nakatagong talento ito? Ang Snow White Cat na ito ay hindi simple. Si Yun Changsheng lang ang nakapansin sa hitsura ng Snowcat, ngunit nagulat din siya sa kanyang puso. Napakalakas ng nakatagong talento ng pusa kaya mahirap para sa kanya na tuklasin ito kung hindi niya na-practice ang Great Space Avenue. Siya. Narinig mula sa kanyang nakababatang kapatid na ang Cloud Gate Dark Knight Hall ay ibinigay sa isang pusa, at hindi siya nagtanong ng marami. Ngayon tila ang pasang ito ay walang alinlangan na ito. Halata na ang pasang ito ang namamahala sa katalinuhan. Kung hindi siya direktang tatawagan ng junior brother para magpakita, at napakalakas ng intelligence network ng pusa. Kung hindi, sasabihin pa sana ng pusa bago nagtanong si junior brother. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang pusa ay lumitaw sa bulwagan sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi niya ito napansin noon. Pagkatapos lamang magsalita ng junior brother ay naramdaman niya ang spatial fluctuations sa unang pagkakataon. Nagulat si Yun Changsheng. Kung gusto ng pusa na patayin ang isa sa kanila, matagal na itong nagtagumpay, di ba? Ito ay talagang isang kaayla hilakbot na talento para sa pagtatago. Matapos marinig ang sagot mula sa Snowcat, kumislap ang mga mata ni Yun Changsheng na may intensyong pumatay. Si Lei Xin, isa sa mga matandang immortal ng Refining Immortal Alliance, ay isa rin sa kanila ang pinakamatalento at makapangyarihan. Nagmula siya sa pamilya ng Immortal Realm. Naalala ko na isa siya sa mga taong nagkusa na sundan ng asawa ng Palace Master. Hindi naman masama ang pamilya sa likod niya. May impresyon siya sa taong ito. Napakaloki niya tuwing weekday at nakaupo sa isa sa mga pangunahing branch ng Refining Immortal Alliance, ngunit ang branch na iyon ay kabilang din sa kanilang pamilya Lei. Gayunpaman, mula nang itatag ang Refining Immortal Alliance, si Lei Xin ay nakatuon at pinakilos pa ang mga mapagkukunan ng kanilang pamilyang Lei upang suportahan ang Refining Immortal Alliance. Bago bumalik si Master Yun Changxi, ang Immortal Refining Alliance, na pinamumunuan ng tatlong mistress, ay nakipaglaban sa tatlong dakilang puwersang celestial, at madalas na nahaharap sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Pinakilos ni Lei Xin ang mga mapagkukunan ng pamilya Lei upang tumulong. Dahil dito, siya ay tinanggap at pinuri ng tatlong ginang.
Siyempre, mas marami ang nakuhang kapalit ni Lei Xin. Naaalala ko na ang ginang na si Chanji ay nagbigay ng gantimpala kay Lei Xin ng 5 elemento ng kanin, at ang dalawa pang mistress ay ginantimpalaan din siya ng mga magic pill. Nang maglaon, dinala ni Lei Xin ang marami sa pamilya Lei sa Immortal Refining Alliance. Kung aling branch ang kanyang binantayan ay halos masasabing naging industriya ng pamilya Lei, ngunit bale. Pagkatapos ng lahat, si Lei Xin ay gumawa ng magandang trabaho at nagtrabaho para sa Immortal Refining Alliance. Ito. May katwiran na hindi siya maguguluhan. Ngunit ayon kay Zumao, ang dahilan kung bakit sinisingil ni Yunmen ang iba pang mga immortal at nagbenta ng mga imbitasyon ay ang apo ni Lei Xin na si Lei Wuji. Kung hindi alam ni Lei Xin, hindi siya naniniwala. Ngayon lang natin masasabi na si Lei Xin ay natatakot na magkaroon ng isang miyembro ng opposite sex, kung hindi ay hindi magiging ignorante si Lei Wuji. Si Lei Xin ay naging miyembro na ngayon ng Yunmen Elders Council, at ang Yunmen Elders Council, sinabi ni Junior Brother na magtatayo siya ng Supreme Elder na mamamahala sa Senior Immortal Lords na ito ng Refining Immortal Alliance. Sa sandaling ito, walang nag-aalaga sa daan-daang matatandang Immortal Lords. Dahil ba dito kaya walang prinsipyo si Lei Xin? Sa oras na ito, sinabi ni Yang Iyo, alam ba ni Lei Xin kung ano ang ginawa ni Lei Wuji? Sa pag-uulat sa Master, nakikita ni Lei Wuji si Lei Xin sa Elder Hall araw-araw. Ang mga salita ni Zumao ay walang alinlangan na nangangahulugang alam ni Lei Xin. Iba ito. Isang matandang lalaki ng Refining Immortal Alliance, isang bagong miyembro ng Yunmen Elders Council, pinahintulutan ang kanyang apo na gamitin ang Yunmen Ceremony para kumita ng pera. Ito ay masyadong masama. Sa madaling salita, ito ay walang kahihiyan, at kung seryoso, sinadya nitong sirain ang Yunmen. Sa oras na ito, siya ay dapat na mabigat na parusahan. Kung hindi, kapag naitakda na ang president na ito, magkakaroon ng maraming tao ang Yunmen sa hinaharap. Posibleng subukan ng lahat na maghukay sa mga sulok ng Yunmen. Bilang karagdagan, ang plano ni Yang Yiyo ay naghanda ng maraming mga kayamanan para sa Yunmen. Kapag ang isang tao ay may masamang pag-iisip, maaaring masira ang Yunmen. Ang mukha ni Yang Yiyo ay lumubog, at tumingin siya kay Zumao at biglang sinabi sa isang mahigpit na boses, kailan mo ito natagpuan, bakit hindi mo ito iniulat? Nanginginig si Zumao, ngunit sinabing, nahanap ko ito kalahating taon na ang nakalipas, ngunit hindi ko alam kung kanino ito isusumbong kapag wala ang may-ari. Stupid, galit na galit si Yang Yiyo, pinapabayaan mo ang mga bagay-bagay kapag wala ako dito. Ang panganay na kapatid na lalaki ang namamahala sa Inheritance Hall, at ang pangalawang kapatid na lalaki ang namamahala sa Criminal Law Hall. Hindi ba nila ito maasikaso? At ikaw, bilang master ng Dark Knight Hall, isa sa siyam na core hall ng Yunmen. Ikaw din ang Aimen Ians na protektado ng Yunmen, ikaw din ang Aimen Ian na bantay sa iyo. Yunmen. Galit na galit si Yang. Sa ilalim ng pagtatanong, ibinaba ni Zumao ang kanyang ulo at hindi ng ahas na tingnan si Yang Yiyo. Guro, alam kong mali ako, sagot ni Zumao sa mahinang boses. Walang master dito, tanging ang master ng Yunmen. Sinasabi ko na isa ka sa mga tagapag-alaga ng Yunmen, at isa ka rin sa mga master ng Dark Knight Hall. Isa ka sa siyam na core hall ng Yunmen. May responsibilidad at obligasyon kang protektahan ang Yunmen at pangalagaan ang interes ng Yunmen. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Yang kay Zumao. Lalo siyang nagalit sa konsepto ni Zumao. Sinamantala rin niya ang pagkakataong ito para sabihin sa lahat na ang Yunmen ay buo. Ang bawat tao ng Yunmen, tao man o demonyo, ay isang disipulo ng Yunmen at may obligasyon na ipagtanggol ang mga interes ng Yunmen. Siya. Sinabi rin sa lahat na hindi siya ang Panginoon ni Yunmen. Ang mga pinuno ng alinman sa siyam na bulwagan ay mga mataas na antas na opisyal. May responsibilidad kang gumawa ng desisyon. Sinabi rin niya sa lahat na ako, si Yang Yian, ay hindi diktador. Ang pagbuo ng isang sekta ay nangangailangan ng pagkakaisa ng lahat, hindi ng desisyon ng isang tao. Ayon sa pag-iisip ni Zumao, kung hindi siya sasama, hahayaan niya itong umunlad sa oras na ito. Sa kabutihang palad, ginawa ni Lei Wuji ang karamihan sa mga bagay na nakakasira sa Yunmen. Paano kung iba ang ginawa niya? Ikaw, Snowcat, alam mo lang na ako, ang pinuno ng sekta, ay wala nang pakialam sa iyo, ngunit kailangan mong maghintay na bumalik para sa isang ulat. Kung ito ay isang bagay na may kaugnayan sa pundasyon ng Cloud Sect, hindi ba ito ang katapusan? Sa sunod-sunod na marahas na sigaw, sa wakas ay napagtanto ni Snowcat na siya ay mali. Nais ni Yang Yian na baguhin ang pag-iisip ni Zumao, at ito ay para din makita ng lahat. Ito ay isang bagay na napakahalaga kay Yunmen.
Kapag ako, ang pinuno ng Yunmen, ay wala na, ang siyam na master ng siyam na bulwagan ang magiging pinakamataas na gumagawa ng desisyon, at may kapangyarihan silang gawin iyon. Pumunta ka at ipatawag sina Lei Xin at Lei Wuji sa main hall. Pagkatapos nito, makabuluhan bang pumunta sa punishment hall para tanggapin ang parusa? Tanong niyang kay Zumao matapos siyang pag-alitan. Walang pagtutol, handa si Zumao na parusahan, hindi pa nakita ni Zumao na magalit si Yang Yian, at ito ay lubhang nakakatakot para sa kanya. Yang. Sinamantala rin ni Yian ang pagkakataong ito para bigyan ng babala si Zumao, dahil naramdaman niya na simula nang pumunta si Zumao sa pamilya ni Dugo para lumikha ng mga asasin at katalinuhan, medyo naging proud siya. Naramdaman niya ito nang pumunta siya kay Yaochi upang subukan, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na balaan siya. At saka, hindi niya maiwasang bigyan ng babala. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang Dark Knight Hall sa pagkontrol sa mga assassin at intelligence network. Kung may nangyaring mali, ito ay magiging isang malaking gulo. Gusto lang niyang sabihin kay Zumao na huwag maging mayabang at huwag maging tanga. Sa sumunod na sandali, nawala si Zumao sa bulwagan sa isang iglap. Saglit na nag-isip si Yang Yian at sinabi kay Xing Chenzi, ikalawang senior brother, pumunta ka at tingnan mo. Huwag hayaang may mali. Sige, pupunta ako. Sa sandaling ito, nagalit ang junior brother. Hindi pa ito nakita ni Xing Chenzi, kaya medyo hindi natural. Nagmamadali siyang lumabas ng hall. Si Yun Changsheng lang ang walang pakialam. Sa halip, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Ito ang kamahalan na dapat taglayin ng Panginoon ng isang sekta. Kahit na ang junior brother ay ilagay ito sa kanya ngayon, malugod niyang tatanggapin ito. Para naman kay Ji Zixia, wala siyang pakialam sa galit ng junior brother. Kanina pa niya pinuntahan ang matandang-tandang. Ngayon ang kanyang isip ay puno ng kung paano patakbuhin ang kanyang fairy beast courtyard. Hindi siya interesado sa anumang bagay. Anong klaseng tao si senior brother Lei Xin? Pinag-isipan ito ni Yang Yian at nagpa siya na huwag palawakin ang usapin. Hanggat kayang aminin ni Lei Xin ang kanyang mga pagkakamali, kalimutan na ito. Una, hindi na kailangang gumawa ng kaguluhan sa seremonya ng pagtatatag ng Yunmen. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang matandang lalaki ng Refining Immortal Alliance. Kung hindi niya ito nahawakan ng maayos, maaaring magdulot siya ng backlash mula sa mga alagad sa ibaba. Sisigot na sana si Yun Changsheng nang may umalingaw-ngaw. Naku, may nangyari, kuya, tingnan natin. Mukhang magkakaroon ng pagdanap ng dugo ngayon, sumimangot si Yang Yiyo. Nakita niya na ang direksyon ay ang Elders Hall. Okay, let's go, nagdilim ang mukha ni Yun Changsheng. Bago umalis, sinabi ni Yang Yiyo kay Dongfang Haotian, matanda, humanap ka ng ibang tao para mapanatili ang kaayusan. Natatakot siyang magdulot ng kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na sumanib ang Yunmen sa Lianzhou Xianmeng, libu-libong mga Lianzhou Xianmeng ang lumipat sa Yunmen. Kung masyadong radical si Lei Xin, hindi niya ito matitiis. Kung papatayin niya si Lei Xin, natatakot siya na ang ibang mga alagad na hindi alam ang katotohanan ay nasa lahat ng dako at magdulot ng kaguluhan. Kabanata 2368 o ano ang iyong pinagkakatiwalaan? Naglalaban. Ito ay isang konsensya sa mga mata ni Yang Yiyo at Yun Changsheng. Kung hindi, how dare Zumao at ang pangalawang kapatid na lalaki na pumunta doon ng personal. Sa sandaling ito, pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, ngunit mamamatay tao si Yun Changsheng. Ang mga tao ng Refining Immortal Alliance ay palaging nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagre-rebelled si Lei Xin. Ito rin ay isang sampal sa kanyang mukha, at si Yun Changsheng ay nagalit. Commandant ang dalawa at nakarating sa palasyo ng mga elder. Ito ay tinatawag na isang palasyo, ngunit ito ay talagang isang malaking gusali complex, na lahat ay pag-aari ng Elders Palace. Ang bawat elder ay magkakaroon ng hiwalay na dojo ng gusali, na isang marangya at katanji tanging independenteng patio na may masaganang walang kamatayang enerhiya at lahat ng kumpletong pasilidad. Ang mga matatanda ay pupunta sa Elders Hall para sa talakayan. Nakita ng dalawa ang isang malaking immortal na master na lumulutang sa itaas ng courtyard mula sa malayo, na lahat ay ang daang veteranong immortal na master ng Refining Immortal Alliance. Sa sandaling ito, lahat sila ay nasuspine sa kalangitan, malinaw na nahahati sa dalawang paksayon. Lei Xin, gusto mo bang ipagkanulo ang sekta? Tinitigan ni Xing Chenzi si Lei Xin na may malungkot na mukha sa sandaling ito. Haha, anong problema sa pagtataksil? Ang Lianzhou Immortal Alliance lang ang kinikilala ko. Hindi ko kilala ang maldito na Yunmen, na hinayaan ng isang brat na maging pinuno ng isang sekta. Ngumisi si Lei Xin sa field.
Ang mga mata ni Yang Yian at Yun Changsheng, 100 matandang immortal ay nahahati sa dalawang paksayon. Mayroong 30 tao na nakatayo sa likod ni Lei Xin, at ang iba pang 70 ay nakatayo sa likod ni Xing Chenzi at Zumao. Ito ay malinaw na ito ay isang split. At ito ay pinaghandaan. Dapat may mali sa link na iyon. Nang sumunod ang mga matandang immortal na ito sa panganay na kapatid sa Yunmen, ang unang tumalon ay si Zhong Wenhei. Gustong patayin ng panganay na kapatid si Zhong Wenhei, ngunit pinigilan niya ito. Noong araw na iyon, niresolbo ang kawalang kasiyahan ng ilang tao sa kanya bilang pinuno ng sekta. Pero mamaya na yon. Sa pag-iisip ng mabuti, ang mga matandang immortal na ito ay napilitang sumuko sa ilalim ng pananakot ng panganay na kapatid at pumasok sa Yunmen Elders Group. Ngunit ito ay nag-aatubili pagkatapos ng lahat. May ilang ideya ang pumasok sa isip ni Yang Yian. Pagkatapos, naisip niya na ang mga matandang immortal na ito ang magiging pundasyon ng Yunmen sa hinaharap. Kung sila ay tretuhin ng mabuti, sila ay sumasang-ayon sa Yunmen at sa kanilang sarili. Gayunpaman, tila nananaginip lang siya. Pero buti na lang malantad sa lalong madaling panahon ang kawalang kasiyahan ng mga taong ito. Matapos ang maagang solusyon, ang Yunmen ay magkakaisa at walang nakatagong panganib. Si Lei Xin ay may eksaktong 30 matandang immortal, at tila nagpapatuloy sila. Gayunpaman, napanatag din siya na ang 70 immortal ay hindi sumama kay Lei Xin, na nagpakita na ang 70 immortal na ito ay gustong sumanib sa Yunmen sa kanilang mga puso. Ito ay isang magandang bagay. 30 lang ni Lei Xin, haha, ngini siya ni Yang Yian pagkatapos niyang pumunta. Gustong-gusto niyang malaman kung ano ang kanilang sinalaigan para maglakas loob na magrebelde laban kay Yunmen. Walang malakas na Tanggu sa kanila, at si Yunmen ay may kanya, ang panganay na kapatid na si Tanggu, at higit pang mga tao. Ang mga taong ito ay nagre-rebel ng ganito, kaya hindi ba sila natatakot na hindi makaalis sa Yunmen? Dapat may isa pang dahilan. Sa pakikinig sa pag-uusap ni Lei Xin at ng pangalawang kapatid, alam ni Yang Yian na minamaliit pa rin siya ng mga taong ito. Hindi nakakapagtaka. Sa unang pagpupulong, siya ay nasa tuktok ng Great Perfection ng Immortal Emperor, at ang Immortal Venerable ay kakapasok lang. Ang mga matandang ito ay nasa tuktok ng Great Perfection of the Immortal Venerable na naging sikat sa mahabang panahon. Sa kanilang mga mata, kahit na ang maaga, gitna o kahit huling yugto ng Immortal Venerable ay wala. Sa sandaling ito, mayroong higit sa 30 katao ang nagtipon, at sila ay isang puwersang magkakasama. Si Yun Chang ay nanginginig sa galit, at si Xing Chenzi ay galit na galit. Kamakaway ang sinaunang espada sa likod niya at malapit nang mabubunot. Ngunit sa oras na ito, galit na sinabi ng isang tao, Lei Xin, nalilito ka. Mula nang sumali ka sa Yunmen, miyembro ka ng Yunmen Elders Group at bahagi ng Yunmen. Ang iyong pag-uugali ngayon ay pagtataksil, na isang bawal. Kahit nabitawan ka ni Yunmen, tatawanan ka kapag lumabas ka sa Fairyland. Sino ang maniniwala sa iyo? Hindi ako mabilis na maniniwala sa iyong mga bagay. Na ang Panginoon ng sekta ay mabait at walang pakialam sa inyo ang lahat ng mga matandang tao na nag-ambag at nagsikap sa refining Immortal Alliance. Ngumisi si Lei Xin, Zhong Wenhei, tumahimik ka. Ikaw ang pinakamataas na tumalon sa simula. Hindi ka sumang-ayon sa pinuno ng sekta, si Yang Yiu, at muntik ka nang mapatay ni Yun Changsheng. Si Yang Yiu at Yun Changsheng ay naglaro ng itim at pulang drama sa mukha, at patay na patay ka sa kanya. Haha, payo ko rin na sundan mo ako. Iwanan mo na itong si Yunmen. Maaga o huli, mawawala ang lugar na ito. Hindi na magtatagal ay aapakan na ito ng iba. Sumunod ka sa akin, at ang daan patungo sa kaliwanagan ay naghihintay sa iyo, kung hindi ay pagsisihan mo ito balang araw. Lei Xin, nararapat kang mamatay. Hindi na nakayanan ni Yun Changsheng sa sandaling ito, at lumabas siya sa field. Kuya, ako na ang bahala. Agad na kumislap si Yang Yiu at sumigaw. Nanginginig si Yun Chang sa galit, ngunit tumigil pa rin siya. Huminahon si Yang Yiu sa sandaling ito, nakikinig sa sigaw ni Lei Xin kay Zhong Wenhei, na naglalaman ng maraming impormasyon. Natitiyak na niya ngayon na talagang may tao sa likod ni Lei Xin, at ang kanyang mga salita, hindi magtatagal at ang Yunmen ay masisira sa lupa, at ang kanyang huling mga salita para tuksuhin si Zhong Wenhei, ang landas tungo sa kaliwanagan ay naghihintay para sa iyo, lahat ay malaking impormasyon. Ngayong naisip na niya, baka may nasuhulan kay Lei Xin, at nangako pa sa kanya na makapasok siya sa landas tungo sa kaliwanagan, kaya kumilos si Lei Xin. Sa kabaligtaran, ang matandang si Zhong Wenhei, bagamat muntik na siyang mapatay sa palad ng panganay na nakatatandang kapatid, hinaranggan niya ang palad ng panganay na nakatatandang kapatid at iniligtas si Zhong Wenhei. Nagpasalamat ang matanda sa kanya at hindi sumunod kay Lei Xin.
Halatang sinusundan siya ng 29 na tao sa paligid ni Lei Xin dahil may ipinangako siya. Second senior brother and eldest senior brother are in charge of the situation. Ako na ang bahala dito. Lahat ng elders, Sally the Elder's Palace. Si Yang Yian ay hindi magalang at direktang nagbigay ng utos. Dahil ang natitirang 70 matandang immortal ay hindi sumunod kay Lei Xin, nangangahulugan ito na hindi sila magdadalawang isip at kapareho ng isip ni Yunmen. Maiintindihan din na ang mga taong ito ay pawang matatandang sumusunod sa 30 asawa ng mga amo. Kung hindi nila tingnan ang kanyang mukha, dapat din nilang tingnan ang mukha ng mga asawa ng mga amo. Natural, hindi sila magre-rebelde. Sa pamamagitan ng isang utos, ang 70 matatanda ay agad na naghiwa-hiwalay at bumuo ng isang pormasayon upang selyuhan ang palasyo ng mga matatanda. Sa sandaling ito, tumangala si Yang Yian sa 30 tao ng Lei Xin na lumulutang 100 metro ang layo. Oo, hindi, ito ay 31 tao. Sa likod ni Lei Xin ay isang binata sa maagang yugto ng Immortal Venerable, na medyo kamukha ni Lei Xin. Dapat ay apo ni Lei Xin si Lei Wuji. Lei Xin, lahat ba kayo ay hindi nasisiyahan sa akin? O may iba pang dahilan? Bakit patuloy kang nagtataksil sa sekta? Kalmadong tanong ni Yang Yian habang nasa likod ang mga kamay. Pagta-trader. Hahaha. Anong biro? Hindi kami pumayag na sumali ka sa iyong Yunmen. Paano mo masasabing pinagtaksilan mo ang sekta? Narito ikaw ay isang Immortal Emperor. Hoy! Isa ka na ngayong Immortal Venerable sa maagang yugto. Bueno, kahit na ikaw ay isang Immortal Venerable sa unang bahagi ng yugto, anong mga kwalifikasyon sa palagay mo na mayroon kang matandang Immortal na Venerable na pinuno para maging ang matandang Immortal na Venerable? Ng Immortal Venerable. Nakangiti pa si Lei Xin habang nagsasalita. Wala siyang pakialam sa pagtatatak sa palasyo ng mga matatanda. Ni hindi niya namalayan na si Yun Changsheng sa eksena ay isang tangguo na hindi nila kayang masaktan. Mukhang hindi niya akalain na nasa loob ito ng Yunmen, at may malakas na pormasayon. Nang makita ang eksenang ito, naging mas kumbinsido si Yang Yian sa kanyang hula na dapat may maaasahan si Lei Xin. Ngunit anong uri ng suporta ang maaaring magpapahintulot sa kanyang nakatatandang kapatid, na 50 taong gulang, na huwag pansinin ang 70 matandang immortal na kapareho niya ng antas? Sa sandaling sumiklab ang isang away, ang mga matandang immortal na ito ay hindi tatayo. Kaya't kung walang maaasahan si Lei Xin, hinding-hindi ito maniniwala ni Yang Yian, maliban na lang kung baliw si Lei Xin, ngunit halatang hindi siya baliw, at ang 29 na matandang immortal sa likod niya ay hindi rin maaaring maging baliw o tanga. Tumingin si Yang Yian kay Lei Xin, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, mali ka. Mula sa araw na pumasok ka sa aking Yunmen at nanirahan sa konseho ng mga elder, mula noong araw na ipahayag ng asawa ng aking Panginoon na ang Refining Immortal Alliance ay isasama sa Yunmen, ikaw ang aking Yunmen. Ang ginagawa mo ngayon ay isang krimen ng pagtataksil. Maaari kitang patayin ngayon. Kung ako, ang inyong kasalukuyang munting immortal, ay may lakas at kwalifikasyon na maging pinuno sa inyong mga matandang immortal, ipapaalam ko sa inyo mamaya kung ako, si Yang Yian, ay kwalipikado. Ngunit bago iyon, nais kong tanungin ka, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hayaan kang mapasa puso ng aking Yunmen, sa harapan ng isang makapangyarihan at 70 matandang immortal? Sa harap ng immortal na Panginoon, gaano ka kawalang halaga? At bilang isang miyembro ng Cloud Gate Elders, kung gusto mo ang Immortal Stone, maaari mong sabihin sa akin na ibibigay ko ito sa iyo, at maging ang iyong posisyon bilang isang elder. Binigyan kita ng sapat na mapagkukunan para sa iyong paglilinang, kaya bakit mo hahayaan ang iyong apo na maghanap ng tubo? Ngunit ang mga ito ay tila hindi mahalaga. Sa mga mata mo, parang nakikita ko ang matinding tiwala sa sarili. Kung hindi ako nagkakamali, dapat may mas malakas na master sa likod mo kaysa sa senior kong kapatid, di ba? Iyon ang dahilan kung bakit nang ahas ka ng walang prinsipyong atasan ang iyong apo na maghanap ng tubo, at maglakas loob na hamakin ang aking Cloud Gate. Mali yata ako, tama? O ano ang pinagkakatiwalaan mo? Kabanata 2369, Pagbabalik sa Yin Soul Season. Ang mga salita ni Yang Yiyo ay napakakalma, ngunit alam ng lahat na kapag sinabi niya iyon, lalo siyang magagalit, at mas malaki ang magiging reaksyon nito. Kaya lang, parang mas kalmado si Lei Xin, hindi natural na kalmado. Tulad ng itinanong ni Yang Yiyo sa pangungusap na ito, saan ka umaasa? Malinaw, naiintindihan ng lahat sa sandaling ito na si Lei Xin ay may pag-asa, at isang malaking pag-asa. Kung hindi, kasama si Yun Changsheng, ang master ng enlightenment, na naruroon, paano siya, si Lei Xin, maging napakayabang? Sa oras na ito, nang itanong ni Yang Yiyo ang tanong na ito,
si Lei Xin ay tumawa ng malakas at sinabing, malalaman mo kung ano ang inaasahan ko mamaya. Huwag mong isipin na hindi ka magagapi dahil lang napalibutan mo kami at naruroon si Yun Changsheng, ang master ng enlightenment. Napakalaki ng mundo ng engkanto, at napakaraming malalakas na tao. Kaya mo ba talagang maging invincible? Boy, ikaw ay isang maswerteng bata. Mayroon ka lang pagkakakilanlan ng alagad ng Changxi Supreme. Sa mga tuntunin ng lakas at paglilinang, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang ituro sa akin ang mga daliri? Ako. Sumali sa Lianzhao Xianmeng para sa kapakanan ng aking pamilya, ngunit marami rin akong nagawa. Gusto kong magtrabaho ng husto, at mas iniisip ko ang tungkol sa pagsulong sa Tangguo. Ngunit sa napakaraming taon, ang tatlong pinuno ng Lianzhao Xianmeng ay walang sinabi tungkol kay Tangguo. Ngayon gusto nilang pagsamahin si Lianzhao Xianmeng sa iyong bastos na Yunmen. Biro lang. Si Lianzhao Xianmeng ay maaaring magkaroon ng sukat na mayroon ito ngayon dahil sa atin. Bakit kami gagawa ng damit pangkasal para sa iyo, Yang Yian? Ngayon sasabihin ko sa iyo na mula ngayon, iiwan ng sangay ng Lei Cheng ang Lianzhao Xianmeng at babalik sa aking pamilyang Lei. Sa pagsasalita tungkol dito, ang sangay ng Lei Cheng ay itinatag ko at walang kinalaman sa Lianzhao Xianmeng. Lei Xin, naisip mo na ba? Malungkot na pinutol ni Yun Changsheng si Lei Xin. Alam ni Yang Yian na ang panganay na kapatid ay labis na nagalit sa sandaling ito, ngunit hindi niya ito ginambala. Tumawa si Lei Xin, haha, Yun Changsheng, matagal ko na itong pinag-isipan. Bakit sa tingin mo ang galing mo dahil tangguo ka? Para sabihin sa iyo ang totoo, gusto kitang harapin noong naitatag ang Yunmen Grand Ceremony mo, pero hindi ko inaasahan. Okay lang, kaya kitang patayin, Yun Changsheng ngayon. Patayin mo ako. Ikaw lang. Pinaikit ni Yun Changsheng ang kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yian sa sandaling ito. Lalo siyang natitiyak na may maaasahan si Lei Xin. Tahimik niyang tinawag ang God at Demon Yin Yang mirror sa kanyang kamay, handang umatake anumang oras. Hehe, Yun Changsheng, sa tingin mo ba ay magaling ka dahil lamang sa natamo mo ang unang antas ng kaliwanagan? Upang sabihin sa iyo ang totoo, marami akong paraan para harapin ka. Huwag mong isipin na hindi ko alam na ang Reyna ng Langit ay napunta na sa daan patungo sa langit, habang ang Diyos ng Digmaan at ang Palace Master ay nasa lihim. Kung ang isa sa kanilang tatlo ay narito ngayon, aalis ako ng walang sabi-sabi, ngunit ngayon ay ikaw lamang sa Yunmen na nakamit ang unang antas ng kaliwanagan. Hindi man ako naliwanagan, sigurado akong kaya kitang patayin. Sa wakas ay nasabi na ni Lei Xin ang kanyang mga iniisip. Halata na matagal na niya itong pinlano at nagtanong tungkol sa sitwasyon ng tatlong Chanji. Sa sandaling ito, pagkatapos magsalita ni Lei Xin, isang liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at isang bagay ang lumitaw sa kanyang palad. Agad na lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Yian, dahil talagang nakaramdam siya ng katulad na aura sa sarili niyang Diyos at Demon Yin Yang mirror mula sa bagay na kinuha ni Lei Xin. Ibig sabihin, ang bagay na nasa kamay ni Lei Xin, na parang crescent moon, ay isang mahiwagang artifact. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang Diyos at demonyong ibon ay lumitaw sa kanyang balikat. Agad na nagpadala ng boses si Yang Yiu upang tanungin ang Diyos at Demon Bird kung ang bagay na nasa kamay ni Lei Xin ay nasa antas ng artifact. Ang Diyos at Demon Year, nasusumpi na sana si Yang Yiu dahil sa pag-istorbo sa kanyang pagtulog, ay tulala itong tiningnan, at pagkatapos ay isang boses ang tumunog sa isipan ni Yang Yiu, na nagsasabing, ito ay talagang isang artifact, ngunit huwag mag-alala, ang grado ng kanyang artifact ay hindi kasing ganda ng God at Demon Yin Yang mirror sa iyong kamay. Ang mga artifact ay nahahati din sa tatlong uri, banal, demonyo, at banal at demonyo. Ang nasa kamay niya ay isang simpleng divine magic weapon, hindi kapareho ng level. Ang nasa iyong kamay ay isang mataas na antas na kayamanan ng pagkakaisa ng mga Diyos at mga demonyo. Ang nasa kamay niya ay dapat na iisang umaatake na banal na salamangka na walang mga katangian ng isang sandatang mahika. Mag-ingat ang senior mo. Kahit na ito ay isang solong banal na magic weapon, ang kapangyarihang ibinubugbog nito ay hindi maaaring maliitin. Baka hindi mapaglabanan ng kuya mo. Nagtanong si Yang Yiu pagkatapos marinig ito, paano kung haharapin ko siya? Ikaw, bagamat ang iyong cultivation ay medyo naiiba sa kanya, mayroon kang magandang pundasyon. Ang Diyos at demonyong yin yang salamin sa iyong kamay ay isang Diyos at demonyong sandata, at ang kapangyarihan nito ay tiyak na malakas. Ngunit tandaan, anumang sandata ay nakasalalay sa kung paano ito ginagamit. Kung ito ay ginamit ng tama, ang kapangyarihan nito ay madodoble. Kung ito ay ginamit ng hindi tama, ang artifact ay masasayang.
Gaano kalakas ang God at Demon Yin Yang Mirror sa iyong kamay, at kung ano ang espesyal dito, ikaw lang ang nakakaalam. Nakita ko na, kaya malalaman mo kung susubukan mo. Ito ay nasa iyong teritoryo, kaya ano ang iyong kinakatakutan? Patayin ang grupong ito ng mga rebelde, at hindi ka maaaring maging master. Huwag kalimutan na mayroon pa ring matandang puno ng willow sa Yunmen, at hindi ito matatapakan ng langit, ang mga salita ng Diyos at ng Demon Bird ay puno ng pag-uudyok. Ngunit narinig ito ni Yang Yiyo, tama, ano ang kinakatakutan mo? Hindi ba't 30 matandang immortal lang sila? Paano kung ikaw, Lei Xin, ay may magic weapon sa iyong kamay? Mayroon akong mas mataas na antas sa aking kamay, at hindi ko pa nasusubukan ang kapangyarihan nito, kaya ito ay isang magandang oras upang subukan ito. Bilang karagdagan, tiyak na may tao sa likod ni Lei Xin, walang iba kundi isang malakas na tanggo na mas mataas kaysa sa panganay na kapatid. Kaya ano? Kung may manggahas na tumalon at pumunta sa Yunmen para manggulo ngayon, hindi magiging pushover si Old Willow. Bagamat hindi alam ni Yang Yian kung gaano kalakas si Old Willow, tiyak na nasa antas siya ng tanggo, o kahit na mataas na antas ng tanggo. Sa pag-iisip nito, gamaan ang pakiramdam niya. Nag-aalala lang siya na may tao sa likod ni Lei Xin, at natatakot siyang atakihin siya mula sa likuran. Siya ay nag-aalala noong una, pagkatapos ng lahat, nakita niya ang mga master ng tanggo, at ang kanilang mga pamamaraan ay nakakatakot. Ngunit nakalimutan niyang may Old Willow sa Yunmen. Kung ang nasa likod ni Lei Xin ay maglakas loob na tumalon, tiyak na kikilo si Old Willow. Nang hanapin niya si Old Willow, nangako si Old Willow. At ang Yunmen ay lugar din ng pagsasanay ni Old Willow. Sa madaling salita, ang kasalukuyang teritoryo ng Yunmen ay teritoryo ni Old Willow. Paano niya ito hindi pinansin? Ang kasalukuyang problema ay mas madaling harapin sa kanyang opinyon. Isang salita, pumatay. Patayin ang lahat ng 30 rebelde ni Lei Xin, at pagkatapos ay akitin ang taong nasa likod ni Lei Xin. Iyon ang magiging pinakamahusay, at ipaalam sa kanya kung anong uri siya ng kaaway. Ang pinaka-nakakatakot na kalaban ay ang nagtatago sa dilim. Maging handa sa kamatayan. Nang iniisip ni Yang Yian ang mga tanong na ito, isang dagandong ang tumunog sa kanyang mga tainga. Nalaman niyang direktang inatake ni Lei Xin ang panganay na kapatid. Ang matandang immortal na ito, na may hawak na Crescent Moon artifact, ay kumislap at sumigaw, Blood Moon Sacrifice. Biglang sumabog ang Crescent Moon artifact sa kanyang kamay, at sa isang iglap, isang kulay dugo na liwanag ang sumabog, na lalong lumaki, ngunit ito ay parang isang kulay dugo na Crescent Moon, at napunta sa panganay na kapatid. Para sa isang oras, isang hininga na nagpapalpitate sa puso ng lahat na kumalat sa parang, at ang buong kalangitan ay naliwanagan sa pula ng dugo. Kaya't ang mukha ng lahat ay nagbago ng gusto, at alam nilang lahat na may kakaiba sa magic na sandata sa kamay ni Lei Xin, at ang hininga ay lumampas sa antas ng immortal na sandata sa isang malaking margin. Napagtanto lamang ng maraming tao sa oras na ito na ang kumpiyansa ni Lei Xin ay nagmula sa kulay dugong crescent-like magic weapon sa kanyang kamay. Sa katunayan, sa paghusga lamang mula sa hininga, ito ay lumampas sa kapangyarihan na maaaring labanan ng mga lumang immortal na naroroon. Si Yun Chang ay buhay, at ang kanyang buong hininga ay tumaas sa pagmumuni-muni habang umuungal. Sa sandaling ito, alam ni Yang Yian na si Lei Xin ay may hawak na mahiwagang sandata mula sa langit. Bagamat ang kanyang panganay na nakatatandang kapatid na lalaki ay master ng unang antas ng kaliwanagan, alam niya na dahil si Lei Xin ay nang-ahas na salakayin ang kanyang panganay na nakatatandang kapatid na lalaki, dapat niyang tiyakin na sugpuin ang kanyang panganay na nakatatandang kapatid na lalaki, na siyang master ng unang antas ng kaliwanagan. Natatakot siyang matalo ang kanyang panganay na nakatatandang kapatid kaya mabilis siyang umiwas at sumugod sa harapan ng kanyang panganay na kuya. Sa susunod na sandali, nag-utos siya bilang master ng Yunmen, ikalawang senior brother, ako ang master ng Yunmen. Hayaan mo akong harapin ang taksil na ito ngayon. Pagkatapos magsalita ng mabilis, pinaandar ni Yang Yian ang God at Demon Yin Yang mirror sa kanyang kamay, itinutok ang Blood Moon ni Lei Xin, at Bam-ulong, Bam-aling kay Yang, patayin ang mga Diyos at mga demonyo. Buzz! Boom! Boom! Gumalaw ang puso ni Yang Yian at na-activate ang Yang side ng God at Demon Yin Yang mirror. Biglang nanginig ang God at Demon Yin Yang mirror sa kanyang kamay, at ang gintong liwanag ay sumabog sa salamin. Isang makapal na golden light column ang sumambulat at dumiretso sa Blood Moon ni Lei Xin. Pagkatapos ng isang malakas na putok, ang maningning na gininto ang liwanag ay agad na nilubog ang Blood Moon, na parabang ito ay sumangga, at tuluyang nawala sa isang suntok. Puff! Ngunit hindi pa rin ito natatapos.
Ang gininto ang liwanag ni Yang Yio ay hindi nawala, at direktang tumama sa Blood Moon Magic Weapon sa kamay ni Lei Xin. Sa isang malakas na putok, lumipad pabalik ang maladugong buwan na magic weapon na ito. At si Lei Xin ay sumigaw at nagsuka ng dugo sa ilalim ng backlash. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Yang Yio. Hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan ng Diyos at demonyin at Yang Mirror ay napakadakila, na lampas sa kanyang imahinasyon. Tumalon siya, at muling itinutok ang salamin sa natarantang si Lei Xin at sinabing, balik kay Yin, hulihin ang kaluluwa. Agad na binalot ng itim na liwanag si Lei Xin. Sa susunod na sandali, ang sobrang gulat na si Lei Xin ay sumigaw sa takot sa itim na hangin, Master Witch King, iligtas mo ako. Kabanata 2370, natakot at nauuto ang Witch King. Si Lei Xin ay sumigaw sa takot, Master Witch Emperor, iligtas mo ako. Kinumpirma nito ang hula ni Yang Yio na talagang may tao sa likod ng matandang ito. Pero ngayon, huli na para tawagin siyang emperador. Dahil ang God at Demon Yin Yang Mirror sa kamay ni Yang, ang reverse side ng Soul Steel at Soul Steel ay nabuksan, at ang itim na hangin ay direktang bumalot kay Lei Xin, at ang hiyawan ng takot ay tumigil din. Ang itim na hangin na nawala. Si Lei Xin, na nasuspine sa ere, ay biglang nahulog. Halos lahat ay nakita sa sandaling ito na si Lei Xin ay patay na. Dahil walang sigla, isang katawan na lang ang natira. Tila ganap na naglaho ang kaluluwa ni Lei Xin. Paano siya nawala? Swish, swish, swish. Ang mga mata ng lahat ay kay Yang Yio. O sa God at Demon Yin Yang Mirror sa kamay ni Yang Yio. Hindi naging tanga ang lahat. Malinaw, nakita nilang lahat na ang nasa kamay ni Yang Yio ay ang kayamanan na nagnanais ng buhay ni Lei Xin. Anong uri ng kayamanan at magic weapon iyon, walang nakakaalam, ngunit alam nila na ang bagay na ito ay pumatay kay Lei Xin sa ilang segundo. Bukod dito, ang espiritu at kaluluwa ay naglaho ng kakaiba. Ang itim na gas ay lumabas upang lumiwanag, at ang isang matandang immortal na nasa rurok ng mahusay na pagiging perpekto ng immortal ay direktang nawala ang lahat ng kanyang mga upgrade at namatay. Haze! Maraming tao sa bukid ang huminga ng malalim sa kanilang mga puso. Ang natitirang 29 na immortal na sumunod kay Lei Xin mula sa simula ay nataranta. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw ng escape. Sa susunod na sandali, ang 29 na matandang immortal ay tumakas sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, tapos na ang sitwasyon. Kung hindi ka nakatakas, mamamatay ka. Malamig na nakamasid si Yang Yio, ngunit hindi siya nagmamadaling makahabol, dahil kumilos ang panganay at pangalawang kapatid ng tumakas ang mga taong ito, at kumilos din ang 70 matandang immortal na humaharang sa kanila sa paligid. Anuman ang mga merito at pagsusumikap ng mga matandang immortal na ito, noong pinili nilang sundan si Lei Xin, ito ay isang krimen ng pagtataksil. Mula nang lumitaw si Yang Yio, binigyan niya sila ng pagkakataon, ngunit walang sinuman ang nagsisi. Kaya alam ng lahat na isa lamang ang kanilang kalalabasan, ito ay kamatayan. Sabay na umatake ang panganay at pangalawang kapatid, at sa tulong ng 70 matandang immortal, isa itong massacre na walang suspense, o paglilinis. Wala pang 10 paghinga, tapos na ang lahat. Pero, isang malamig na ungol ang tumunog mula sa langit, napakagandang prestihiyo. Whoosh! Si Yun Changsheng ay lumitaw sa tabi ni Yang Yio sa unang pagkakataon, o sa madaling salita, hamarang sa harap ni Yang Yio, at tumangala sa langit. Ang puso ni Yang Yio ay lumubog sa sandaling ito, ngunit hindi siya natakot, ngunit pinaikit ang kanyang mga mata at tumangala. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang gintong liwanag mula sa manipis na hangin sa itaas ng kalangitan, mula sa malayo hanggang malapit. Sa isang iglap, lumitaw ito ng 100 metro sa kanilang harapan at huminto, na may gintong liwanag, at naging isang tao. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng korona at isang purple gold dragon na damit. Ang unang impresyon na ibinigay sa mga tao ay siya ay maluho at maharlika. Ang buong katawan ay nagniningning na may gininto ang liwanag, mukhang higit at mas sagrado. Ang presyon sa pagitan ng langit at lupa ay parang bundok, na kumakalat ng patong-patong, halos sumasakop sa lahat. Witch King, tumawid ka na sa level. Sa oras na ito, nagsalita si Yun Changsheng, halatang kilala niya ang taong ito. Kasabay nito, narinig ni Yang Yio ang voice transmission mula sa kanyang senior brother, junior brother, ang taong ito ay isa sa 3 dakilang celestial forces ng 9 heavens. Ang nakababatang kapatid ni Wu Chanzan ay kilala bilang aking emperor. Pakiramdam ko siya ang pinaka-naliwanagan sa pagkakaroon ng 3 heavens. Sinabi ni Yang Yio, Kuya, huwag kang mag-alala, hindi niya kayang baligtarin ang mundo. Hindi pa kilala ni Yang Yio ang Witch King na ito kanina,
ngunit ngayon ay kilala na niya ito dahil nabasa na niya ang alaala ni Lei Xin. Ang God at Demon Yin Yang Mirror ay bumalik sa Yin side ng Yin Soul Capture. Ngayon lang, na may direktang itim na liwanag, ang yuan siya ni Lei Xin ay nakunan sa salamin ng walang anumang pagkaladkad, malinis at maayos. Ito ay katumbas ng pagpatay kay Lei Xin sa ilang segundo. Sa katunayan, nang ang kaluluwa ni Lei Xin ay pumasok sa Yin Yang Mirror of Gods and Demons, ang kanyang kaluluwa ay direktang hinihigop ng Yin Yang Mirror, at ang alaala ni Lei Xin ay ibinalik din sa kanya bilang master. Kaya alam niya ang tungkol sa Wuzun na binanggit ni Lei Xin. At alam din na si Lei Xin ay talagang isang tunay na taksil. Ito si Wu Huang ang nakahanap kay Lei Xin nang pumunta ang asawa ni Tianji sa Heavenly Road. Nagkaroon din ng hindi sinasadya o sinasadyang ugnayan sa pagitan ng dalawa. Anyway, sumuko si Lei Xin sa Wu Huang. Nangako ang Wu Huang na tutulungan si Lei Xin na umabant sa tungwu. Ang mahiwagang sandata sa kamay ni Lei Xin ay ibinigay sa kanya ng Wu Huang upang ibagsak ang Yunmen, o para ibagsak ang Lianzhao Xianmeng. Si Lianzhao Xianmeng ay nakipaglaban sa tatlong puwersa ng Chanzhen sa loob ng hindi mabilang na taon, at natural na kinasusuklaman ito ng mga puwersa ni Wu Chanzhen. Ngunit pagkatapos na kunin ni Yun Changxi ang tatlong Chanzhen at ang walang kamatayang mga amo, si Wu Huang, ang nakababatang kapatid ni Wu Chanzhen, ay naging pinuno ng puwersa ni Wu Chanzhen. Malinaw na ang lumang henerasyon ng mga master ng Tongguo na pumunta sa Heavenly Ascension Road ay hindi nababalik. Ayon sa plano ng Witch King, ibabagsak niya ang Refining Immortal Alliance. Nang maglaon, nalaman niyang si Yang Yiu ay talagang disipulo ni Yun Changxi, kaya mas gusto niyang harapin ito. Ang dahilan kung bakit hindi siya kumilos ay dahil takot ang Witch King kay Chanji. Ngunit pagkatapos umalis ni Chanji at pumunta sa Heavenly Ascension Road, ang Witch King ay may kaunting alalahanin, ngunit alam din niya na ang Refining Immortal Alliance ay nasa loob pa rin ng Valkyrie at ang Palace Master. Kaya natatakot pa rin siya at hindi niya magawang lantaran, kaya nagsimula siyang palihim. Kaya sinuhulan niya si Lei Xin at hiniling kay Lei Xin na guluhin ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen at hatiin ang mga tao ng Refining Immortal Alliance. Anyway, hindi niya hinayaang magkaroon ng madaling panahon si Yun Changxi at ang kanyang tatlong asawa. Ang dahilan nito ay bukod sa bukas na puot, may isa pang mahalagang punto. Upang maipaghiganti ang matanda, pinatay ng tatlong asawa ang isang minamahal na babae ng Witch King sa proseso ng pakikipaglaban sa tatlong pangunahing puwersa ng Chanzhen 10,000 taon na ang nakalilipas. Naalala ng Witch King ang account na ito. Nagpunta si Wu Zun sa Heavenly Path at hindi na makabalik. Kinokontrol ni Wu Huang ang kapangyarihan ni Wu Chanzhen at naghanda upang simulan ang paghihiganti. Banner lang si Lei Xin. Bukod dito, sa alaala ni Lei Xin, ang paglilinang ni Wu Huang ay nasa ikalimang antas na ng kaliwanagan. Matapos basahin ang alaala ni Lei Xin, naunawaan ni Yang Yiu kung bakit hindi natatakot si Lei Xin kapag kaharap ang panganay na kapatid, at patuloy na sinasabi na ikaw ang naliwanagan sa unang antas. Ngunit ang master sa likod niya ay isang malakas na tao na naliwanagan sa ikalimang antas. Siyempre, ang dahilan kung bakit nang ahas si Lei Xin na maging matapang ay dahil bukod sa isang mahiwagang sandata na ibinigay ni Wu Huang, maaari ding ipatawag ni Lei Xin ang Yuan Shen Dharma image ni Wu Huang. Yuan Shen Dharma image. Maaaring ipatawag sa isang iglap, na siyang dahilan kung bakit naging mayabang si Lei Xin. Ngunit ang hindi inaasahan ni Lei Xin ay na siya, si Yang Yiu, ay may hawak na Yin Yang Mirror of Gods and Demons sa kanyang kamay, at sandali lang para patayin siya. Totoo na ang huling Lei Xin ay nagpatawag ng Witch King na dumating, ngunit nangangailangan ito ng oras. Ang kaluluwa ng Witch King ay nagmula sa libu-libong milya ang layo, kaya hindi ito agad-agad. Kailangan ng oras upang pumunta mula sa Ninth Heaven patungo sa Chaos Immortal Realm. Nagtagumpay si Lei Xin, ngunit namatay siya. Sa pagsasalita tungkol dito, ang kaluluwa ng isang makapangyarihang tao na nakauunawa sa Fifth Heaven ay dapat na napakalakas, ngunit mas malakas ba ito kaysa sa matandang puno ng willow? Ang orihinal na katawan ng lumang willow tree ay nasa Yunmen, at hindi ka nito matatalo, isang kaluluwa. Joke. Tanging ang Witch King lang ang nakadamit na parang emperador. Sa alaala ni Lei Xin, tila naglakbay ang Witch King sa secular na mundo noong mga unang taon niya at naging emperador sa isang maliit na mundo, kaya palagi siyang nagsusuot ng ganito. Siya ay isang kawili-wiling tao. Sa sandaling ito, tinitigan ni Yang Yiu ang Witch King, at hindi siya natakot. Habang nasa kamay niya ang God at Demon Yin Yang Mirror, nakaramdam siya ng kumpiyansa. Siyempre, kahit hindi niya mapigilan, naniniwala siya na noong nagpakita ang Witch King sa Yunmen, matagal na itong alam ng matandang Willow. Kaya sinenyasan niya ang panganay na kapatid na huwag mag-alala.
Ang isang bagay na dapat tanggapin ay ang pagbuo ng Cloud Gate ay hindi mahina. Kung titingnan ang buong mundo ng engkanto, siguradong hindi siya mahina. Gayunpaman, kahit na ang Witch King na ito ay dumating sa anyo ng isang kaluluwa, nakapasok siya sa pagbuo ng Cloud Gate nang walang anumang mga hadlang, na sapat na upang ipakita na siya ay napakalakas. Alam ni Yang Yian na hindi niya kayang harapin kahit isang projection ng isang kaluluwa sa ikalimang antas ng kaliwanagan. Ang panganay na kapatid na lalaki, isang tunay na Panginoon sa unang antas, ay tensyonado kapag kaharap ang kaluluwa ng emperador. Boss! Sa oras na ito, hinugot ng pangalawang kapatid ang kanyang sinaunang espada mula sa likuran at tumayo ng may time na mukha. Ang tatlong magkakapatid ay humarap sa Witch King. Ang tatlong alagad ni Yun Changxi, napakayabang. Noong una ay hihintayin ko itong Panginoon na lumabas sa loob ng ilang araw, ngunit ngayon ay parang sayang si Lei Xin. Well, sisirain kita ngayon. Wala na si Yun Changxi, si Chanji ay napunta na rin sa makalangit na daan. The Valkyrie and the princess are in seclusion, who can save you today? Sa puntong ito, ang emperador ay huminto at ngumisi, kung lumuhad ka at humingi ng awa, marahil ang Panginoong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng isang buong bangkay. Lumuhad ka, kapatid mo. Hindi ba't isa ka lang na naliwanagan sa ika-5 antas? Ang pakitang tao. Bakit hindi ka nagpakitang gilas noong narito ang aking may bahay na si Chanji? Ito ang aking teritoryo. Ngayong narito ka ngayon, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Hindi ba't isa ka lamang larawan ng Yuan Shen Dharma? Sa tingin mo ba ay hindi ka matatalo? Nagmura si Yang Yiu sa mismong lugar. Pagkatapos ay sumigaw siya, Sister Liu Shu, kami ay nabuli at nakauwi na kami. Bakit hindi ka kumilos? Ikaw maliit na brat ay naghahanap ng kamatayan. Ang Witch King ay galit na siya ay nanginginig ang lahat. Karaniwan siyang hinahangaan ng libu-libong tao. Paano ba naman siya insultuhan ng walang habas, bulgar at galit ng isang junior? Mamatay. Galit na galit ang Witch King. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumikat ang gintong liwanag. Nagbago ang kulay ng langit at lupa. Medyo nagulat din sina Yun Changsheng at Xing Chenzi. Hindi nila inaasahan na ganoon pala kabanggas ang junior brother at naglakas loob na bastyusan ang Witch King. Ang taong ito ay isang numero 1 figure sa tatlong pangunahing puwersa ng Nine Heavens, maliban sa tatlong Heavenly Lords. Magkaaway man sila, hindi nila naisip na isumpa ang Witch King. Hindi nila akalain na ganoon pala ang galit ni junior brother. Gayunpaman, ang sumpa ay mabuti. Kung gusto mo silang lumuhad, mangarap ka. Ang una ay tumayo silang dalawa sa harap ni Yang Yian. Sa kanilang mga mata, mahalaga ang junior brother. Sa sandaling kumilos ang Witch King, silang dalawa ang magkasama ay hindi niya magiging kalaban. Mas malinaw na alam ni Yun Changsheng kung ano ang ibig sabihin ng isang malakas na tao na nagpapaliwanag sa ikalimang langit. Kahit na siya ay isang projection lamang ng isang primordial spirit, siya ay isang hindi maisip na pag-iral. Kabisado niya ang 9 na langit, ang isa ay mas mataas kaysa sa isa. Ang ikalimang langit ay 4 na beses na mas mataas kaysa sa kanyang unang langit, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay hindi isang numero, ngunit isang hindi kilala. Si Yun Changsheng ay handang lumaban hanggang kamatayan, gusto niyang yakapin ang kanyang nakababatang kapatid. Hehe. Sa sandaling ito, isang mahinang tawa ang narinig. Boses ng isang babae. Nagkatinginan sina Yun Changsheng at Xing Chenzi at pareho silang nakahinga ng maluwag. Alam nilang iyon ang matandang puno ng willow. Hindi nila alam kung gaano katibay ang matandang puno ng willow. Sa simula, sinabi sa kanila ng kanilang Panginoon na kung gusto mong pukawin ang hari ng impyerno, huwag pukawin ang matandang pervert. Kaya't ang lumang puno ng willow ay dapat na napakalakas. Ngumisi si Yang Yiu. Ang dahilan kung bakit siya kalmado ay dahil ang matandang puno ng willow ang namamahala sa Yunmen. Pumunta ka sa bahay ko para kumilos ng ligaw, kakaiba kung hindi kita papatayin. Umalingaw-ngaw sa langit ang mapanuksong halakhak na may kasamang mapaglarong tawa. Sa sandaling ito, ang bruhang hari, nasasampalin na sana si Yang Yiu at ang dalawa pa hanggang sa mamatay, ay tumigil sa pagbabago ng ekspresyon. Tumingin siya sa paligid at gulat na sumigaw, sino? Lumabas ka. Haha, ang matandang ito ay tapos na, at talagang hinayaan niya ang matandang pervert na iyon na makaalis, bilang karagdagan sa nakaka-relax na mukha ni Yang Yiu, si Xing Chenzi, na pangalawa sa pinaka-relax, ay tumawa. Nakipag-usap siya sa matandang puno ng willow at alam niya ang tungkol dito. Nang marinig niya ang Witch King na minumura ang matandang puno ng willow, hindi napigilan ni Xing Chenzi na matawa. Hoy, kuya, huwag kang kabahan, relax. Hindi mo ba narinig na napaka-relax ng tono ni Old Willow? Ipinapakita nito na hindi niya sineseryoso ang Witch King.
Panoorin natin ang palabas. Tumawa din si Yang Yiyo. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na maaaring pahirapan ni Old Willow ang Yuanshen Dharma image ng Witch King hanggang mamatay ngayon. Nang nag-uusap ang tatlo, biglang tumili ang Witch King. Nagmamadaling tumingin si Yang Yiyo, ngunit ito ay isang mahabang marka ng dugo sa mukha ng Witch King, na parang may direktang tumaga sa kanyang bibig. Bagaman ito ay ang Yuanshen Dharma image at hindi ang tunay na katawan, ito ay masakit, ngunit ang Dharma image ay condensed mula sa Yuanshen, at ito ay mas masakit kaysa sa anumang bagay kapag ito ay nasugatan. May hiwas sa bibig mula sa sulok ng bibig hanggang sa tainga. Isara mo yang mabahong bibig mo ate, bibigyan kita ng pagkakataon lumuhad ka at humingi ng awa, kung hindi ate, masaya akong mahanap ka para maibsan ang pagkabagot ko. Medyo interesante ang kaluluwa mo na umabot na sa ikalimang antas ng kaliwanagan, sapat na para paglaruan sandali ni Ate Hehe. Nang bumagsak ang nakakatakot na tawa, lumitaw ang mga piraso ng makukulay na dahon ng willow sa paligid ng Witch King, na nakapalibot sa kanya. Ang mga dahon ng willow na naglalabas ng makukulay na halos ay napakaganda, ngunit para sa Witch King sa sandaling ito, sila ay mga death warrant. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Ikaw. Sino ka? Nauutaw sa takot ang Witch King. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na ang matandang puno ng willow mismo ay hindi dumating. Ilang dahon lang ng willow ang lumitaw, at ang Witch King ay natakot na mautal. Why do you care who I am? Lumuhad ka, muling tumunog ang matandang puno ng willow na may malambot at kaakit-akit na boses. Sumigaw ang Witch King, at nabali ang kanyang mga binti. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.